Dahil nga po mga idol sa pagkatalo ng Golden State Warriors last game, inamin nga po ni Coach Steve Kerr na wawala na ng confidence ang halos lahat ng kanyang mga players. Kaya ito ang mismong rason bakit nahihirapan nga silang makagawa ng opensa. Sinabayan pa ito ng pagkakawala at pagka-injury ng majority sa mga players. Hindi rin naman ganun kadali ang mga susunod na kalaban dahil kakalabanin nila dito ang ilang mga contender kagaya ng Sacramento Kings, Chicago Bulls at Los Angeles Lakers. Kaya posible na manatili sila sa ibaba ng West. Pero sa kabila ng bababang confidence ngayon ng Golden State, mismong si Stephen Curry na ang nagsabi ayaw nga po niyang magkaroon ng back-to-back no playoffs appearance ngayong season. Kaya personal nga nitong kinausap ang Warriors front office na kailangan talaga nilang gumawa ng malakihang pagbabago. Syempre magpapabago sa takbo ng kanilang kampanya sa pagkuha ng isang bagong superstar. Samantala, naging madali para sa Los Angeles Lakers na maipanalo ang laro kontra sa Wizards since bukod sa kanilang dalawang star player na sina LeBron, nag-step up rin naman dito kagaya ni Austin Reeves at Dorian Finney-Smith na isang magandang sinyalis na unti-unti na nga pong gumaganda ang kanilang laro. Dahil sa pagkapanalo, syempre umangat na ang kanilang record sa 24 wins, 18 losses bilang top 6 sa West. Lumalayo na rin naman sila ngayon sa mga teams na nasa ibaba ng standings at may pagkakataong umangat pang muli sa West kung maipapanalo ang mga susunod na laro. Ngunit kahit maayos ang sitwasyon ng Lakers, hindi pa rin dito kontento ang kasalukuyang lineup. In fact, saktong 2 linggo bago ang deadline, ibinulgar na priority nga po nila ngayon ay isang big man na magagamit bilang bagong starting center. Yes mga idol, mismong ito ang rason bakit nahihirapan ng Lakers na ibalik si Anthony Davis sa power forward ay ang kakulangan ng sentro na magagamit nila bilang starter. Hindi rin naman nila dito pwedeng ilagay sina Christian Wood, Jackson Hayes, Coloco at maging si Trey Jemison. Mas preferred nga po nilang makuha ang mga sentro katulad ni Nikola Vucevic ng Bulls at si Daniel Gafford ng Dallas Mavericks na parehong may kakayahang sabayan si Anthony Davis. Sa kabilang banda, kagaya nga po ng napag-usapan natin, kahit gustuhin ng Phoenix Suns na i-trade si Bradley Beal, wala rin naman silang kakayahan na gawin ito dahil meron nga itong no-trade clause sa kanyang kontrata. Pero ayon sa pinakahuling inilabas na balita, payag na rin naman nga po ang mismong kampo ni Beal na tanggalin ang kanyang no-trade clause basta't ma-trade siya ng Suns sa isang contender kagaya ng Milwaukee Bucks. Mismong si Bill na nga po ang pumili sa Bucks na gusto niyang team na sunod na paglalaroan. Kaya mukhang maswerte ngayon ang Milwaukee dahil once na makuha nila ito, sigurado nga pong lalakas lalo ang kanilang opensa since nag-average ito ng 17 points a game, 3.6 rebounds, 3.3 assists sa kanyang 48% shooting sa field goal. Mas tumataas nga ito kapag maayos siyang nagagamit kaya mapapakinabangan nga ito ng husto ni na Damian Lillard at Giannis Antetokounmpo bilang third option sa kanilang opensa.